ฟิลิปปินส์ก็สุดแต่ว่าก็ไม่ได้ห่างจากคนข้างหน้าเท่าไหร่ก็คือ performance Hindi daw nagandahan? So yan mismo ang sinabi ni Nawat sa isang interview about sa kanyang observation kay CJ. Kaya pakinggan natin yung kanyang sinabi. ฟิลิปปินส์ก็ถือว่าอยู่ในระดับถึงแม้จะไม่สวยปึ๊บเป็นอยู่ข้างหน้าสุดแต่ว่าก็ไม่ได้ห่างจากคนข้างหน้าเท่าไหร่แต่สิ่งที่ทำให้ฟิลิปปินส์น่าสนใจก็คือ performance วิธีการหมุนวิธีการดับวิธีการพวกนี้เขาแบบมืออาชีพทางด้านการทำ beauty queen performance อยู่แล้วฟิลิป Naiintindihan nyo ba? Pues, magkakapareho lang tayo na nakaka-challenge talagang intindihin yung salitang Thai. Pero kapansin-pansin talaga na mukha talagang hindi na-impress si Nawat sa beauty ni CJ. Hindi siya na-impress kasi parang yung features niya parang hindi siya daw nakaka-strike. Pero na-impress siya sa performance ni CJ, lalo dun sa mga presentation and talagang laging nakikipag-blend, walang arte si CJ. Yun, dun siya na-impress kasi kalog siya and hindi siya KJ, kumbaga. Kapag may mga activities, laging on the go siya and meron siyang energetic appeal. Ito naman yung translation. So he said, she's so great, even her look didn't shine the most, but the interesting thing is how she performed. Philippines are always great and pro about beauty pageant. So ibig sabihin nito, kahit na alam natin na pinagtitipan tayo ulit ni Nawat o pinagtitipan, may mga sinasabi siya na pampainit talaga ng emosyon ng mga Pinoy pageant fans, pero deep inside, alam na alam niya na pro ang mga Pinoy pagdating sa beauty pageant. O, di ba? Tsaka special mention ang Philippines. Kasi nung tinanong si Nawat tungkol sa mga posibleng napupusuan niya during the press presentation and then pati sa sashing ceremony and then sa mga arrival ng mga candidates, ang sinabi ni Nawat is, there are so many stunning ladies, especially the Philippines. So, syempre alam naman natin yung galawan niya, no? Para naman pampaluwag loob sa mga Pinoy pageant fans. Pero again, huwag tayong umasa. And hindi ko naman hinahype dito si CJ Opiasa. Nakikita lang natin kasi yung mga positive feedbacks na naririnig natin, hindi lang sa mga ibang pageant fans from different countries, kundi na rin sa mga organizers ng international beauty pageants. So, nanggagaliitin sa akin yung mga nasa comment section kasi nga, eto na naman daw ako nag-hype. So, disclaimer, huwag po tayong umasa kasi syempre, kapag masyadong mataas yung expectations natin tapos yung outcome is hindi naaayon sa ina-expect natin, masasaktan lang talaga tayo. Kaya, syempre, we should only support CJ, pero syempre, hanggang dun lang. Kasi mahirap na kapag nag-sobrang expect tayo tapos yun pala, sasaktan na naman tayo. Eto. So, ito yung comments, sinawat pa rin masusunod dyan. Tapos yung second, hahaha. Di totoo yan. Miss Indonesia, sila pa napahanga kasi maganda yung gown ng Miss Indonesia. And then, ito, yung isang matindi. Sige, hype nyo na naman ng sobra ang Pilipinas para sa ending, galit na naman kayo. Alam nyo naman na ang standing ng Philippines sa competition na yan. Kahit gaano pa siya kagaling, good luck na lang. Ang sagot ko naman dyan is, yes, I am aware na ilang years ng ganito yung situation pagdating sa pagsuporta natin sa Philippines sa mga iba't ibang pageants. Hindi lang naman sa MGI, tapos latest kasi yung Miss Cosmo, di ba? Tapos sa Miss Universe, tapos sa Miss World, di ba? Or Miss International. So, halos mga ibang pageants, medyo nag-jinx ang Pilipinas. Siguro dahil may mga nakita sila na hindi sila na-impress, kaya siguro hindi nakapenetrate ang mga ilan sa mga candidates natin sa top 10, top 5, or yung worst na unplaced tayo sa iba't ibang editions ng beauty pageants. Pero ibang level din kasi yung MGI, no? Kasi naka-receive din tayo ng sarit-saring comments, negative comments, meron din positive comments, and dahil sa medyo na-involved dito yung CEO na medyo nagpapatutsada sa mga Pinoy pageant fans na iba,
So, syempre, alam naman natin kung ano yung limitation natin, especially sa pagbibigay ng suporta. And yes, uulitin natin ito, huwag tayong mag-expect ng sobra kasi masasaktan lang tayo sa Bukas naman, I'm very sure ang sasabihin nyo sa akin is, yan ka na naman, i-hype mo na naman si Chelsea. And yes, si Chelsea ang topic natin for tomorrow. Kasi ngayon, lalabas ako. Okay, so hoping for the best din, magko-collect ako ng konting information about kay Chelsea, especially sa kanyang pre-departure conference, media conference, kasi nga malapit na siyang aalis, bound for Mexico dahil malapit na ang Miss Universe fever. So yes, hoping for the best para din kay Chelsea, and ang daming pageant season or ang daming pageant competition na pag-uusapan natin dito. Okay, so thank you very much for watching. Have a nice day, and okay na magpakanega, magpakakanal kasi ayan, sanay na tayo sa mga bashings. Okay, so thank you and have a nice day.